Ang nakaraan. Sobrang saya ng ating bida ngayon nang marating ni Vanessa ang 6th Circle Mage na antas. Iyon ay dahil tanging mga matataas na uri lamang ng Maharlika ang nagtataglay ng ganitong salamangkero, ngunit ngayon ay isa na sa kanyang magtauhan, na talagang tapat pa sa ating bida. At nang suriin ni Ghislaine ang mga pagbabago sa Fenris, gulat na gulat sila sa tindi ng paglago ng kanilang trigo. Pagpapatuloy. Isang tahimik na paghanga ang bumalot sa lahat habang nakatanaw sila sa malawak na bukirin ng trigo. Bago sila umalis patungong kabisera, nakita na nilang sumisibol ang mga binhi. Pero iba ang pakiramdam ngayon, sa harap ng buong-buo at luntiang-luntiang bukid na ito. Parang isang malakas na suntok sa dibdib ang biglaang pagkaunawa sa lawak ng tagumpay ni Ghislaine. Nakapagtataka rin ang gintong kislap ng mga uhay sa kabila ng hindi pa panahon ng anihan. Ang mga uhay ay tila nagmamadaling lumaki, kakaiba sa karaniwang trigo. Bawat uhay ay may sariling liwanag, sumasalamin sa pag-asa na noon ay mailap sa kanila. Maingat na sinuri ni Ghislaine ang bawat uhay at tumango. Mukhang malapit na tayong mag-ani, aniya, at sa kanyang boses, maririnig ang pagkabigla at pasasalamat. May ilang uhay pa na bahagyang lantian, hudyat na hindi pa lubos na hinog. Pero sa kabuuan, handa na itong anihin. Oo, dapat makapag-umpisa na tayo sa unang anihan. Tapos na ang mga paghahanda, sagot ni Lowell, na may ngiti sa labi, isang ngiti na dati bihirang makita. Mabuti, siguraduhin mong sapat ang maipamahagi sa mga residente. Maraming trabaho, kailangan nilang kumain ng maayos, utos ni Ghislaine, na ang mga matay nakatingin sa malayo, tila ba nakikita na niya ang mga ngiti sa mga mukha ng kanyang nasasakupan. Sa dami nito, sobra pa sa sapat kahit pa ibigay natin lahat sa kanila. Hindi na natin kailangang mag-alala hanggang sa susunod na taon. At pagkatapos ng ilang buwan, makakaani na naman tayo, kaya panatag na ang lahat sa loob ng ilang taon, pagmamalaki ni Lowell na ang tono ay puno ng kumpiyansa. Natawa ng mahina si Ghislaine. Huwag mong isipin ang pag-iimbak. Ang mahalaga, pakainin natin ang lahat. Kailangan nating palawakin ang sakahan ng ilang beses pa sa laki nito ngayon. Ha? Bakit? Tanong ni Lowell, naguguluhan. May dahilan. Ipaliwanag ko mamaya pagbalik natin sa kastilyo, sagot ni Ghislaine, at ang kanyang mga mata ay nagpahiwatig ng isang malaking plano. Nagbago ang usapan at biglang lumingon si Ghislaine kay Claude. Claude, tawagin mo agad ang mga tagapag-alaga. Kailangan nating ipaliwanag ang sitwasyon, ayusin ang mga pagkukulang, at pag-usapan ang susunod na mga hakbang, utos ni Ghislaine, seryoso na ang mukha. Naiintindihan ko, sagot ni Claude. Habang pabalik sa kastilyo, palihim na lumapit si Claude kay Lowell. Oy, kuya, nagawa mo ba ang sinabi ko? Habang nasa kabisera sina Ghislaine at Claude, si Lowell ang nakikipag-ugnayan sa Merchant Guild. Pilit na sinabi ni Claude kay Lowell na mag-ipon ng ilang gintong barya. Pero naging awkward ang mukha ni Lowell. Paano ko gagawin yun? Hindi maganda yun. Anong di maganda? Ikaw ang masamang tao. Dati sinasamantala mo ang bayan, ngayon nagpapakabait ka. Naging matuwid ka na ba bigla? Pagtatanong ni Claude, hindi makapaniwala. Sinasabi ko sa iyo, di ko na ginagawa yan. Dati, ginawa ko lang yun dahil utos ng dating kamahalan, depensa ni Lowell. Wow, ako pa ang masama. Ako ang kontrabida. Di ko alam na isang malaking krimen ang mag-ipon ng kaunting salapi pagkatapos ng 20 taong walang bayad na trabaho. Pagrereklamo ni Claude, hindi na sumagot si Lowell. Walang saysay na makipag-usap pa kay Claude. Isa lamang itong pag-aaksaya ng oras. Bumantong hininga si Claude at nagsalita muli. Pero, mukhang nagsikap ka. Naman, kaya dapat may pabuya ka sa akin, sabi ni Claude. Sa pandinig ng salitang pabuya, napalingon si Lowell. Anong pabuya? Ngumiti si Claude at itinaas ang kanyang kamao. Isang matinding pabuya, blag. Aray, bakit mo ako sinuntok? Sigaw ni Lowell, at dahil sa gulat, nakasuntok siya ng di sinasadya sa baba ni Claude. Aray, sinuntok mo ako. Ganyan ka ba sa nakatataas sa iyo? Pagrereklamo ni Claude. Paumanhin. Hindi ba pwedeng tawagin na pabuya ko yun sa iyo? Tanong ni Lowell na palaban na ngayon. Hindi. Halika rito. Patay ka sa akin. Naghabulan sila, at ang bawat suntok ay sa hangin lang tumatama.
Pinanood sila ni Belinda, tila ba nagtataka sa kanilang mga kilos. Ni isa sa kanila ay hindi marunong makipaglaban. Ano bang ginagawa nila? Narinig ni Ghislaine ang ingay mula sa likuran at di mapigil ang matawa. Nasiyahan siya sa maaliwalas na kapaligiran na ito, isang bagay na tanging sa kanilang lupain lang niya mararanasan. Nagsama-sama ang mga tagapag-alaga upang magbigay ng ulat sa mga gawain. Si Lowell ang unang nagsalita. Buong-buo na ang trigo, kaya ang supply ng pagkain ay magpapatuloy ng walang problema. Napakalaki ng inaasahang ani, at balak naming bawasan ang halaga ng butil na binibili namin mula sa Merchant Guild, paliwanag ni Lowell. Habang nagsasalita si Lowell, makikita sa mga mukha ng mga tagapag-alaga ang malaking pagmamalaki. Dati, ang kanilang lupain ay nahihirapang pakainin ng iilang residente. Ngayon, ang mahirap na lupain ay may sapat na pagkain na kakumpetensya ng mas mayayamang lupain. Tahimik na nakikinig si Belinda, na biglang nagtanong. Gaano karami ang pinag-uusapan natin? Ang inang ito ay maihahambing sa pinagsamang ani ng ilang lupain sa Hilaga, sagot ni Lowell. Ay nako, mahihirap ang ibang lupain sa Hilaga, di ba? Karamihan sa kanila ay walang malaking sakahan, kaya't kailangan nilang umangkat ng pagkain. Kahit pagsamahin mo ang mga lupain yun, hindi pa rin ganoon karami, sabi ni Belinda, na nagtutukoy sa kalagayan ng iba pang hilagang lupain. Ang Fenris ay nakukuha ang kanilang pagkain mula sa mga bundok, kagubatan, at ilog. Tumango si Lowell, at sinikap niyang ipaliwanag ng mas detalyado. Kung lalawigan pa natin ang sakahan, magiging kasing laki tayo ng lupain ng Raypole. Bagamat mas mababa pa rin ang kabuuang ani, ang populasyon na kaya nating suportahan sa bawat unit ng lugar ay marahil ang pinakamataas sa buong kaharian, sabi ni Lowell, at ang mga mata niya ay puno ng pag-asa. Oh, pagkaawa ni Belinda, gulat na gulat. Ang Raypole Estate, na pinamamahalaan ng ama ni Amelia, ay may pinakamalaking kapatagan sa Hilaga. Sa dami ng pagkain ginawa doon, naging isang malaking lupain ang Raypole. Ngunit ang Fenris Estate, na may populasyong mas mababa sa ika-10 ng populasyon ng Raypole, ay may ani na maihahambing sa ani ng Raypole. Bagamat mas mababa pa rin ito sa ani ng Raypole, ito'y dahil lamang sa mas maliit na laki ng kanilang teritoryo, isang limitasyon na hindi maiiwasan. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Belinda. May nagawa talagang kahanga-hanga ang ating batang kamahalan. Paano niya nalaman ang lahat ng ito? Ang mga araw niya ay napuno ng pag-aalala habang pinagmamasdan si Ghislaine. Lahat ng sinubukan niya ay nagtagumpay, ngunit, sa totoo lang, wala sa mga ito ang normal. Ngayon, dahil nalutas na ang problema sa pagkain at mayroon ng regular na kita mula sa negosyo ng kosmetiko, hindi na niya kailangang sumubok ng iba pang kakaibang negosyo. Natapos na sa wakas ang kanyang mga alalahanin. Basta't magpatuloy ang Fenris sa pag-unlad, at kung mamanahin niya ang fair diem, maaaring maging isang dakilang kamahalan ang ating batang kamahalan. Oh, gaano kaya kasaya ang yumaong ginang kung nakikita niya ito. Pinalaki ko siya ng maayos, natutuwang sabi ni Belinda. Hindi lamang si Belinda ang nakahinga ng maluwag. Ang ibang tagapag-alaga ay nagsisimula na ring maging panatag. Sa ngayon, abala pa rin sila, ngunit sa paglipas ng panahon, mararamdaman na nila ang kapayapaan sa kanilang buhay. Gayunpaman, ang mga tagapag-alaga na nagsisimula palang maging komportable ay nagulat sa sumunod na sinabi ni Ghislaine. Anong pinag-uusapan ninyo? Bakit ninyo binabawasan ang pag-angkat ng pagkain? Sinabi ko sa inyo na ipagpatuloy ang pagbili hanggat hindi ko sinasabing sapat na, sabi ni Ghislaine, na ang mukha ay nagpapahayag ng pagkayamot. Nagsalita si Lowell, na nataranta. Pero higit pa sa sapat ang mayroon tayo ngayon. Kahit pa sa tulong na natanggap natin, walang paraan na magkukulang tayo. Sa sandaling mag-ani tayo, magkakaroon tayo ng napakalaking supply, paliwanag ni Lowell. Hindi ito sapat para sa akin. Kaya huwag kayong titigil, ipagpatuloy ang pagbili hanggang sabihin ko sa inyo na tumigil, pagpilit ni Ghislaine. Naiintindihan ko, sagot ni Lowell, naguguluhan pa rin. Nakatutok ang tingin ni Lowell kay Ghislaine, na ang mukha ay nagpapahiwatig ng pag-aalinlangan. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang mag-imbak ng napakaraming pagkain. Ngunit, hindi naman masama ang pagkakaroon ng matatag na reserba, kaya't ipinagwalang bahala na lang niya ito.
Kung sakaling magsimulang may pa ng butil at masira, saka na natin ito aayusin, naisip niya. Nagtinginan ang ibang mga tagapag-alaga, tila'y nagbabahagi ng parehong pag-iisip. Nananatiling walang emosyon ang mukha ni Ghislaine. Kumusta ang pagtatayo ng mga karagdagang lugar para sa mga residente? Tanong niya. Lumingon si Lowell kina Alfoy at sa mga salamangkero bago sumagot. May bahagyang pagkaantala, ngunit dapat itong matapos sa loob ng 1 buwan. Inuna namin ang pag-aayos ng mga kalsada at daluyan ng tubig na nagkokonekta sa kasalukuyang nayon. Walang aksidente, di ba? Tanong ni Ghislaine, na ang mga matay nakatingin ng diretso sa mga tagapag-alaga. Oo, nagpapatrolya ang mga mersenaryo ng paiba-iba. Kaya walang problema sa pagpapanatili ng kaayusan, sagot ni Lowell. Wala masyadong residente sa lupain, at wala sa kanila ang gustong bumalik sa hirap ng nakaraan, kaya't sila ay maingat at nagbabantay. Kung may nagpapakita ng anumang senyales ng paggawa ng gulo, sila na mismo ang aayos nito. Sa madaling salita, kahit gustong gumawa ng problema ng isang tao, hindi nila ito magagawa. May iba pa bang issue? Tanong ni Ghislaine. Marami pa ring dapat gawin para mapabuti ang pamumuhay ng mga residente. Nakikipag-ugnayan kami ngayon sa mga merchant guild para makabili ng mga mahahalagang gamit. Plano rin naming unti-unting dagdagan ang bilang ng mga pasilidad tulad ng ospital at aklatan, sa pamamagitan ng pagkuha ng mas maraming espesyalista, paliwanag ni Lowell, na ang ngiti ay nagpapahiwatig na walang malalaking problema. Ang pagbibigay ng pagkain at tirahan ay hindi ang katapusan ng lahat. Kailangan na nilang maglagay ng mga produkto at pasilidad na makakatulong para mapabuti ang kalidad ng buhay. Maraming supply ang dala ng kamahalan sa pagkakataong ito, kaya't walang dapat maging problema sa ngayon. Ito ay isa lamang sa mga bagay na, hindi maiiwasan, ay mangangailangan ng panahon, sabi ni Lowell. Nang matapos ang pangkalahatang ulat tungkol sa sitwasyon ng lupain, sabik na sinimulan ng mga tagapag-alaga ang detalyadong pag-update sa kani-kanilang mga gawain. Ang mga runestone ay medyo mahal, pero walang naging problema sa pagpapanatili ng pastulan. Sa lalong madaling panahon, makakapagsimula na tayong mag-alaga ng kabayo. Malapit nang matapos ang mga workshop, granary, at panaderia. Naglagay na rin kami ng mga opisina ng pamamahala sa bawat nayon, tulad ng iyong ipinag-utos, upang hawakan ang mga opisyal na gawain. Puno ng sigla ang bawat tagapag-alaga. Ang lupain, na isang beses ay itinuturing na lampas na sa kakayahang mabawi, ay unti-unting nabubuhay muli. Bagamat umabot lamang ito sa isang antas na maihahambing sa ibang mga lupain, nasiyahan na ang mga tagapag-alaga kahit nasa ganoong pagbabago. Nang matapos ang lahat ng mga ulat, tumanggaw lamang si Ghislaine, tila natural lamang ang lahat ng ito. Mabuti, mukhang naabot na natin ang mga pangunahing kailangan, sabi ni Ghislaine. Para sa iba, ang mga pagbabago ay parang isang himala, ngunit hindi nasiyahan si Ghislaine. Bagamat maganda ang tunog, sa totoo lang, naisaayos lamang nila ang lungsod kung nasaan ang kastilyo ng kamahalan at ilang malalapit na nayon. Kung tungkol sa infrastruktura, naitatag lamang nila ang pinakamababang kailangan para makapamuhay ang mga tao. Sa wakas, nagsimula itong magmukhang isang lugar kung saan maaaring mamuhay ng disente ang mga tao. Hindi ito sapat, malayo pa sa sapat, hindi ito magtatagal, naisip ni Ghislaine. Sa ngayon, ang Fenris Estate ay maliit pa rin, mahirap, at katamtaman. Ang tanging bentahe nila, kung mayroon man, ay ang paggamit nila ng mahika upang mapabuti ang supply ng pagkain. Ang iba ay maaaring nasiyahan, kung ikukumpara sa kung paano ang mga bagay dati, ngunit hindi ito katanggap-tanggap para kay Ghislaine. Simula ngayon, kailangan nilang lahat na magpatuloy sa iisang layunin na itatakda mismo ni Ghislaine. Sa inyong lahat, mahusay ang inyong nagawa. Bago ko pag-usapan ang ating mga plano sa hinaharap, ibabahagi ko ang mga tagumpay na nakuha natin mula sa kabisera, sabi ni Ghislaine. Nakita na ng lahat na bumalik si Ghislaine na mayroong napakalaking kayamanan. Puno ng pag-asa ang mga mata ng mga tao, umaasa ng papuri at gantimpala para sa kanilang mga pagsisikap. Kaya, ang Marquis of Branford ay pumayag na maging ating patron. Kami ng aking ama ay sumali rin sa Royal Faction, kaya tandaan ninyo iyon. Hindi inaasahang magandang balita ang lumabas sa bibig ni Ghislaine.
Ang mga tagapag-alaga ay hindi mapigil ang magpahayag ng kanilang pagkamangha. Ang Marquis of Branford ay isang maharlika na may kapangyarihang napakalaki na kahit ang mga tao sa isang rural na lugar ay nakarinig na ng kanyang impluwensya. Kung may ganoong tao na handang maging patron ng kamahalan, walang sinuman sa Hilaga ang maglalakas loob na basta-basta na lang manggulo sa Fenris Estate. Para sa mga tagapag-alaga, na nag-aalala habang lumalaki ang yaman ng lupain, natatakot sa mga atake mula sa kalapit na teritoryo tulad ng Ferdium, ito ay talagang masayang balita. Bukod pa rito, ang anak na babae ng Marquis of Branford ay nag-invest ng 300,000 ginto sa negosyo ng kosmetiko. Napakapopular na ng mga kosmetiko sa kabisera, kaya't hindi magtatagal bago ito kumalat sa buong kaharian, dagdag ni Ghislaine. Wala pa ring katapusan ang magandang balita. Sa lalong madaling panahon, isang malaking bilang ng mga tao ang lilipat sa Fenris Estate. Sila ay mga taga-suporta na ibinigay ng Royal Faction upang tulungan ang ating lupain, sabi pa ni Ghislaine. Ang mga tagapag-alaga ay halos hindi makasabay sa sunod-sunod na magandang balita, na ang kanilang paghanga ay walang hanggan. Dahil ang populasyon ng batayan ng parehong buwis at lakas militar, hindi kalabisan na sabihin na ang mga tao ang pinakamahalagang mapagkukunan para sa anumang lupain. Gayunpaman, dahil sa kahalagahan nito, hindi madali na madagdagan ang populasyon ng malaki sa maikling panahon. Isipin mo na ang isang napakahalagang mapagkukunan ay ibibigay ng maramihan. Naisip ng isa sa mga tagapag-alaga. Isa sa mga tagapag-alaga, na ang boses ay puno ng pagkasabik, ay nagtanong, gaano karaming tao ang lilipat dito? Hindi bababa sa 50,000. Hahaha, napakaganda niyan, sabi ng mga tagapag-alaga, na iniisip na nagbibiro si Ghislaine tulad ng dati. Napakalaki ng bilang para seryosohin. Ngunit walang Ghislaine, Claude, o Belinda ang nagpakita ng anumang senyales ng pagpapatawa. Nananatili silang walang emosyon, at hindi ito mukhang nagbibiro sila. Dahil sa lumalaking pakiramdam ng pagkabahala, isang tagapag-alaga ang kinakabahan na nagtanong kay Ghislaine, pinupunasan ang kanyang noo. Iyan. Talaga bang sinasabi mo na 50,000? Imposible iyan, sabi nito na may halong pagdududa. Anong imposible dyan? Ang ating lupain ay hindi makakapag-accommodate ng ganoong karaming tao sa ngayon. Hindi sila darating ng sabay-sabay. Darating sila ng paunti-unti, libo-libo. Kakahit na, hindi natin ito kakayanin. Wala tayong sapat na bahay para tirhan nila, o sapat na pagkain para pakainin sila. Tumango si Ghislaine na parang halata ang lahat ng ito, at sinabi, tama ka. Kaya ngayon, alam na ninyo kung ano ang kailangan nating gawin. Lumingon ang mga tagapag-alaga kay Claude, umaasang mapapigilan niya ang kanilang kamahalan. Sa lahat ng mata na nakatutok sa kanya, awkward na nilinis ni Claude ang kanyang lalamunan at lumapit. Nakikita kong nagulat kayo sa biglaang balitang ito. Naiintindihan ko ang nararamdaman ninyo. Pero ang nangyari ay nangyari na. Wala na akong magagawa para baguhin ito, sabi ni Claude. Habang nagsasalita si Claude na parang wala siyang pakialam, isang kaisipan ang tumatak sa isipan ng lahat. Bakit napakahinahon ng Chief Overseer ng lupain tungkol dito? Pagtataka nila kay Claude dahil dati lagi itong nakikipagtalo kay Ghislaine. Anuman ang mga tinging hindi sumasang-ayon na ibinato sa kanya, nagkibit-balikat si Claude at nagpatuloy. Ang mga bagay ay hindi magiging masyadong naiiba sa ngayon. Ang sukat lang ay magiging, medyo, mas malaki. Patuloy tayong magtatayo ng mga bagong bahay, magpapalawak ng sakahan, magtatayo ng mas maraming pasilidad, ano pa ba, talaga? Di ba? Lumingon si Claude kay Ghislaine, tila humihingi ng kumpirmasyon. Tumango si Ghislaine at sumagot, iyan ay talagang dapat gawin. Ngunit may isa pang kailangan nating gawin kasama niyan. Ha? Ano yan? May iba pa ba tayong dapat gawin? Oo, kailangan nating maghanda para sa gyera. Sa mga salitang iyon, ang mga ekspresyon sa mukha ng lahat ay nabago sa isang bagay na kakatwa sa kanila. Hindi nakikita ng lahat ang digmaan paparating na nakikita ng ating bida, kaya magiging katatawanan na naman ito sa mata ng kanyang nasa sakupan. Habang lumalakas si Ghislaine nagpapalakas at naghahanda rin ang iba, sinukayang ang kanang susunod na makakalaban ng ating bida. Abangan! Huwag po sana ninyong kalimutan ang mag-like, share, at mag-comment sa ating video. Maraming salamat!